Sa ganito po pala mga kabakyard na pamamaraan ay mamimaintain po natin yung magandang lupa. After 3 weeks mga kabakyard, ayan na po sila. At ito po yung kukunin natin na iaabono natin sa tanim natin na mga kalabasa. Ayan po at ready to use na po ito. Mapagpalang araw po mga kabakyard. Welcome sa isa na namang episode ng Backyard Farming. Malit mong lupa, gawin nating libangan at pagkakitaan. Update po sa ating tinanim na mga kalabasa mga kabakyard. At papakita ko po sa inyo kung gaano na sila kalaki. After 3 weeks mga kabakyard, ayan na po sila. Makikita naman natin mga kabakyard kapag ang tanim natin ay maganda po at malusog po. Makikita po natin yan sa kanyang dahon. Kagaya po niya ng tanim natin na kalabasa. Malalaki po ang dahon at saka kulay berde po. Ang iba po kasi na dahon ay dumidilaw na sanhi po na di po maganda ang ating tanim at kailangan po natin na bantayan o alagaan po, kasi pag yan po ay di natin na bantayan ng maayos, yan po ay mamamatay na sanhi ng pagkalugi po natin. At saka ito po pala mga kabakyard na pinagtamnan natin ng kalabasa. Ang lupa po pala dito ay ayan po at parang basa at di mo po yan na natutuyo. Kaya yan po ang ating mga tanim at magaganda po. At saka may parte din po na hindi maganda kasi yung lupa ay di po buhaghag. Kaya kailangan natin gamitan ng asarol o ang ginagamit po natin dito ay pala para mas madali at di po mabigat na trabaho. Kasi ang asarol po ay kailangan po natin ng persahan. Ito po ay hindi po natin kailangan. At ayan po. At napakalaki na po ng tanim natin. Pag yan po malapit ng gumapang, gagawa po tayo ng pakapitan ng ating mga kalabasa. At ang kinaganda po nito, kapag may insekto ay madali natin makita at madali natin mapuksa. At yan po, may mga tanim po tayo dyan na kamote. At sari-sari po dito ang tanim natin. Ito po pala mga kabakyard yung ginawa nating compost pit at ang mga dahon po dito ay lanta na at madali na po mabulok. At ito po yung kukunin natin na iaabono natin sa tanim natin na mga kalabasa. Ayan po at ready to use na po ito. Kapag ganito na po mga kabakyard ang itsura ng ating inilagay sa compost pit, ay pwede na po yang iabono kagaya po niya Sa ganito po pala mga kabakyard na pamamaraan ay mamimaintain po natin yung magandang lupa at pagkaiwas na din po sa acidic na lupa. Kasi po pag palagyan po tayo nagbibigay ng commercial na abono, ang lupa po na nalagyan po natin ng commercial na abono ay magiging acidic po, lalo po kung palagian. Kaya po ang gamit po natin dito ay yan po, organic na abono at wala po yan na side effect na pagkasani po ng acidic na lupa. At kapag po na sobrang po kasi ng commercial na abono, ang lupa ay nagiging acidic na dahil ng hindi magandang pamumunga at ang kanyang dahon ay maliliit lamang po.
ito po sa atin ay malalaki kasi po maganda po dito ang lupa at di po natin palagyan, binibigyan ng commercial abono kahit po yung mga nauna po ditong mga itinanim natin. At ayan po. At dito po pala mga kabagkers sa pinagtamnan natin ng mga kalabasa, yung mga dahon po dyan na nahuhulog at yung mga damo po na inaalis natin, inilalagay lang po natin dyan. Yan po ay pang-abono na din sa ating mga tanim na kalabasa. At ayan po, at di po natin inaalis o sinusunog para ang lupa ay mapanatili po, para yung mga nabubulok ay dyan lamang po. Ang chicken manure po at ang cow manure po ay maganda rin po yung pangabono. Basta't po ay naabutan po yan ng 6 to 10 months para makisiguro po tayong wala na po yung mga bad bacteria po. At pag di pa po yan lanta o fresh pa po, ay nagkakaroon po dyan ng ng bad bacteria at pwedeng mabulok po ang ating mga tanim na kalabasa. Kahit ano pong tanim, kapag ang inabono po natin na chicken manure o cow manure ay bago pa lang po, nagkakasanhi po ng pagkamatay. At yan po ay pwede po tayo malugi, lalo na po kung ang tanim natin kagaya po nitong mga gulay. Dito po pala mga kabackyard sa atin, yung mga ipot po ng alaga natin mga manok ay iniimbak lang po natin o hinahayaan na mabulok. Kasi po kapag bago pa lamang po, may mga bad bacteria po yan. Kaya hindi pa po natin ginagamit o inaabono sa ating mga tanim na mga gulay. Sa ganito po pala mga kabackyard na tanim natin na kalabasa at upo, hindi po natin may iwasan na may mga insekto po dyan na kumakain sa mga dahon. Kung kaya po kailangan po natin bigyan niya ng insecticide at gagawa po tayo dito ng insecticide na galing po sa dishwashing liquid. Kasi po kung ang gamit natin po yung insecticide na nabibili po yung commercial, yun po ay kapag na langhap po natin at lalo na po kung wala ka pong face mask na nag-i-spray po nun, magkakasakit ka po sa baga. Kung kaya't di po tayo nagbibigay at gagawa pa lang po tayo ng insecticide na wala pong side effect kagaya po nun ng dishwashing liquid. Kapag nabigyan na po natin ng organic na abono ay ibubuhagag po natin ang lupa. At ang gamit ko po dyan ay pala para maging yung kanyang ugat ay makakuha po ng nutrients. Kapag po hindi po natin yung ginagawa, ang lupa ay nagiging matigas. Sa ganitong paraan, kapag dinidilig po natin at saka kung umuulan, ang kanyang ugat po ay nakakakuha po ng nutrients. Sa mga nanood po pala mga kabackyard ng ating previous videos and sa mga subscribers and viewers, maraming salamat po sa inyo. At kung napadaan ka sa aking channel, sana i-consider nyo akong i-like and i-subscribe. Malaking tulong po yan. At kung nagandahan ka sa ating content, pakishare na rin para maraming matulungan. At the same time, kahit malit ang ating lupa, ay po pwede po tayong magtanim at simulan mo na at the same time ay nalilibang ka pa.
Ayan na po pala mga kabakyard yung natapos natin at maganda na pong tignan kapag ang lupa ay buhagag na. Kita na na magandang ating mga tanim na kalabasa.